Ayan, dapat tayo, masigla kasi sama-sama ulit tayong haawit at magsasamba sa ating Panginoon. So tayo po'y tumayo and let's pray. Lord God, thank you for today, Lord. Thank you for another day. And this time, magkakasama-sama po kami, magkakapatid, Lord God, to just praise and give thanks to you, Lord God. And Lord, I pray, Lord, sa mga parating pa lamang, Lord, I pray na pag-ingatan niyo po sila, Lord. And I pray, Lord, sa mga nanonood po sa live or ano man, Lord, I pray, Lord, na magkaroon po sila ng time, Lord. Kung hindi man po sila nakapunta dito, Lord, I pray, Lord, na magkaroon po sila ng time to hear your word, Lord God. And dedicate this day to you, Lord God. And just worship you and praise you, Lord God. And Lord, sa buong week na ito, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa pag-iingat, Lord. Sa paggabay, Lord God, sa buong week, Lord. Sa pag-iingat. Sa pagsama sa amin, Lord. And I pray, Lord, sa mga blessings na dumating din po sa amin, Lord, we give thanks to you, Lord God. We give thanks to you, Lord God. And right now, Lord God, we'll just praise and worship you right now, Lord God. We will lift our voices to you, Lord God, to praise you, Lord God. To give thanks to you, Lord God. We will lift every burdens to you, Lord God. And right now, Lord God, samahan niyo po kami, Lord God. Let your Holy Spirit be with us, Lord God. We will give thanks to you, Lord God. The praise that you deserve, Lord God. Hallelujah. We'll focus on you, Lord God, right now. We humble ourselves to you, Lord God, right now, Lord. Thank you, Lord God. In Jesus' name, we all say, Amen and Amen. Let's lift our voices to our God right now. Just give thanks to Him. Huwag tayong mahihiya ipakita, maging proud na siya ang ating Diyos. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. Sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free and the broken heart. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King. Here in this house of the great King. We come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. This house is built on cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. God is awesome in this place. Sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free and a broken heart. God is awesome. He's so awesome.
where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for a miracle. Set the captives free and a broken heart. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. God is awesome in this place. Set His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free and a broken heart. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome in this place. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Come on, church, let's sing. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, my soul. Praise, praise the Lord, my soul. Praise, praise the Lord,
quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Praise you, Lord God. Praise you. Hallelujah. Let's continue to worship God right now. Hallelujah. Just feel His presence right now. We thank you, Lord God. Hallelujah. From the beginning, you've been unchanging. Age to age, you stay constant. You remain every mystery. Questions I've carried are safe within your will. So I trust you even still. I believe you are who you say you are. You do what you say you do. You come through. You are always able. I believe you've already made a way. So I'm running through flooded ways straight to you. You are always faithful. Jesus, you're for me, holding me steady. Every word you speak is a promise that you keep. This firm foundation cannot be shaken. Oh, my God, you never fail. Never once, you never will. I believe
join the song they already singing. Holy, holy, holy are you. Just to bow down before your throne, see your face, I cried out because you're holy, holy, holy are you. Jesus, King of Kings.
You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Righteous is the Lamb. Let's sing it together. Jesus, Jesus is the Lamb. Jesus is the Lamb. What is the Righteous, righteous, righteous is the Lamb. Righteous is the Lamb. Jesus is the Lamb. Jesus is the Lamb. Oh, what is the
say amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Yung mga gusto pong mag-CR, kumuha ng tubig, pwede nyo na pong gawin ngayon habang hindi pa po tayo lubusan nagsisimula. Kunin nyo po yung best na upuan para sa atin. Maraming upuan. Ayan. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay kasunod pa rin po nung pag-aaral natin sa mga servant na tinutukoy sa Bible. Isa po dyan si Paul. Servant Paul. Isang bond servant. Napag-aralan natin dati yan sa mga preaching natin. Ang isang bond servant, siya ay malaya na, pero dahil sa pagmamahal niya doon sa kanyang master, pinili niya na mag-serve. Yun ang bond servant. At ngayong araw na to, tignan natin yung version ni Paul ng kanyang servitude sa Panginoon. At nawa sa pamamagitan ng kwento ni Paul, mas makilala natin kung gaano kagaling yung Panginoon na kanyang pinagsisilbihan. Yung contrast ng buhay niya simula nung siya ay hindi pa believer at saka yung pagbabago ng kanyang buhay nung naging believer na siya. Um, Huwag sana nating hayaan na marinig lang natin si pastor na nasa harapan. Let us interact with the Word of God. Makipag-usap tayo sa Diyos habang tayo nakaupo at nakikinig. Ask God kung saan yung direction na dapat nating puntahan. Pero bago yon, inanyahan ko pong lahat na tayo ay manalangin. Tayo po ay saglit na yumuko. Mga kasama natin na nasa online, kayo po ay makisama sa amin sa pananalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to na kami ay nandito para magpuri sa iyo. Mga Panginoon, sa portion na to na aming pakikinig ng iyong salita, ikaw pa rin ang aming mapapurihan. Nawa ang paraan namin ng pakikinig, ang atensyon na ibibigay namin sa iyo, ay maging paraan namin ng pagsamba. Turuan mo rin kami, Panginoon, as we hear your word. Nawa, ikaw ang kumilos sa aming mga buhay. Paguhin mo ang aming isip. Renew your people, Lord, in our hearts and in our minds, that our actions may follow kung ano ang instruction mo. Dalangin din namin, Panginoon, ang modelo na ipapakita mo sa pamamagitan ng salita ay aming ma-envibe sa aming mga buhay Kristiyano. Maging lamp of taberns kami, maging ilaw kami sa mundong ito sa pamamagitan ng aral na ituturo mo sa amin ngayong araw na to. Umaasa kami, Lord, na may pananampalataya na ikaw ang aming makikilala at ang pagkakilala namin ito ay magbibigay ng kapurihan din sa iyo sa pamamagitan ng aming mga buhay. Ito, Lord, ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Una po, pag-uusapan natin si Paul.
Siyempre, kapag ka ang, ang preaching ay patungkol po sa character o character study, kailangan natin munang kilalanin kung sino si Paul. Ano bang sinasabi ng Bible patungkol kay Paul? So, alamin natin kung sino siya, ano yung buhay niya bago pa siya nag-serve. Sorry nagpi-feedback ba? Sige. Um, Una, citizenship niya. Sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 22, sabi doon, are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they descendants of Abraham? So am I. Ang sasalita po dito ay si Pablo. Sabi niya, Hebrew ba sila? Ako din Hebrew. Sabi ni Pablo. Sila ba Israelita? Diba yung nation? Israelita din daw siya. Tapos, siya din ay nag-originate kay Abraham. So sinasabi dito ni Paul, ang claim niya, siya ay lehitimong isang Hebreo, isang Israelita. Tapos, sabi din niya, hindi lang siya basta isang Hebrew. Siya din daw ay isang Romano. Sa Acts chapter 22, verse 27 at 28. Ang kausap niya dito ay isang soldier. Then the commander came and said to him, tell me, are you a Roman? He said, sabi ni Paul, yes. The commander answered, with the large sum I obtained this citizenship. Sabi nung commander daw, siya ay naging Roman citizen kasi gumamit siya ng pera. With a large sum I obtained. Na-obtain niya kanyang citizenship, gumamit siya ng pera. Pero sabi ni Paul, and Paul said, but I was born a citizen. Pinanganak daw siya, Roman citizen na siya. So makita natin si Paul na ating pag-uusapan ngayon ay both Israelite at saka Roman. Tapos, ano pa? Kilalanin natin kung ano yung kanyang early life nung siya ay bata. Ano yung kanyang pag-aaral. Sabi niya, I am a Jew. Ibig sabihin, ang relihiyon niya, Hudyo. Then Paul said, I am a Jew born in Tarsus, a city in Cilicia. Isang Roman colony po yon. And I was brought up and educated here in Jerusalem. Doon siya pinanganak sa Cilicia by birth, pero siya ay educated sa Jerusalem under Gamaliel. Isang Pariseo, kilalang Pariseo. As his student, I was carefully trained in our Jewish law and custom. I became zealous to honor God in everything I did, just like all of you today. Sabi niya, pinanganak ako sa Tarsus, sa Cilicia, pero dito sa Jerusalem, ako nakatanggap ng edukasyon sa pamamagitan ng isang kilalang teacher, si Gamaliel. At siya din ay isang Pariseo. Philippians chapter 3 verse 5. I was circumcised when I was 8 days old. Ito ay kaugalian ng mga Israelita. Ang mga kalalakihan nila, dahil ibinilin to ng Panginoon kay Abraham, on the 8th day, tinutuli na ang mga bata. I was circumcised when I was 8 years old. I am pure-blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin. So Benjamite siya. Para siyang si Saul, si King Saul. Ayan, si Saul. A real Hebrew, if there was one. A member of the Pharisees who demand the strictest obedience to the Jewish law. So bilang isang Pariseo, advocate sila ng obedience sa Jewish law. So, isa pa, sabi dun sa Galatians chapter 1 verse 14, I was far ahead of my fellow Jews in zeal for the traditions of my ancestors. Hindi siya basta ordinaryong Jew.
advance siya. Sabi niya, I am ahead of my fellow Jews. Kasi nga, masunurin siya. Ino-observe niya ang kanilang law. Tapos, ano naman ang skill set na meron si Paul? Maliban sa kanyang education. Sabi sa Acts chapter 18 verse 3, Paul lived and worked with them, sila Priscilla, for they were tent makers just as he was. So si Paul ay isang tent maker. Tama ba nilagay ni Pastor? Expert in working with leather. Nung panahon po kasi nila, mga tent nila leather. Ngayon yung tent natin, tela na lang, di ba? So, ganun po siya. Maganda yung kanyang reputasyon kung titignan natin. Yung citizenship niya, versatile. Ano po? Hebreo siya, Romano, tapos nagsasalita ng Griego kasi aral siya eh. Tapos, ang nagturo sa kanya ay isang kilalang tao. Tapos, isa siyang Pariseo. Ibig sabihin, sa religious sect nila, sa kanilang relihiyon bilang isang Hudyo, nasa above siya ng society. Kasi he observed their law with zeal. Tapos, siya ay may hanap buhay din. Marunong siyang gumawa ng mga tent. Pero sa kabila nun, meron siyang mga masasamang image. Ano yung masamang image niya? Mga bagay na kung titignan natin, magpapababa sa tingin natin kay Pablo. Una po, sinubukan niyang sirain ang simbahan. After the death of Jesus Christ, nagkaroon ng pursuit sa mga believers. At isa si Pablo sa sinubukang sirain yung mga tao o sinubukan nilang lipulin yung mga nananampalataya kay Jesus Christ. Sa Acts chapter 8 verse 3, but Saul was going everywhere to destroy the church. Pupuntahan niya lahat ng dapat niyang puntahan para lang sirain ang simbahan o yung mga believers. He went from house to house, dragging out both men and women to throw them into prison. Wala siyang pinipili. Babae man yan o lalaki, kapag part ka ng church, I am going to destroy. Yun ang motto niya. Next. Violente. Bakit violente? Sa Philippians chapter 3 verse 6, si Paul ang nagsasalita, I was so zealous that I harshly persecuted the church. Harsh. May kasamang violence. And so kanina, pinupurso niya, may kasamang harsh na treatment. May violence. At panghuli, mass killer siya. Hindi lang siya basta pumapatay. Next. Hindi lang siya basta pumapatay ng paisa-isa, kahit maramihan. Kaya ng loob niya, ng dibdib niya. Sabi dito sa Acts chapter 22 verse 4, and I persecuted the followers of the way. In the way kay Jesus Christ. Hounding some to death. Arresting both men and women and throwing them in prison. So sa paghabol niya sa mga believers during his time, nung siya ay hindi pa binabago ni Kristo, kahit umabot sa kamatayan, walang problema sa kanya. Ganun katigas yung puso niya. Tayo, di ba makakita lang tayo ng pusa na nawawalan ng buhay, nababagabag tayo? Siya hindi. Patigas yung loob niya. Pero siya ay tinawag ng ating Panginoon. Siya ay na-convert sa pagkakilala sa Diyos. Tingnan natin to mula sa Acts chapter 9. Ito yung narrative o yung kwento kung paano siya binago. Patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong pari, the high priest, pinuntahan niya.
at humingi ng mga sulat na ipapakita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damascus bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sinong makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus, yung way, lalaki man o babae. So itong si Pablo o si Saulo nung sa simula, kumukuha pa siya ng authorization sa high priest para tugisin yung mga believers. Huhulihin niya saan man daw, nasaan man yung mga believers na yon. Tapos, sa chapter 3, sa verse 3, nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan na nakakasilaw na liwanag mula sa langit. A great light surrounded him. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sa tingin niyo, sino po kaya yon? Si Lord. May parang nag-voice over, no? May malaking liwanag, tapos may nagsabi, Saulo, bakit mo ako inuusig? Why do you persecute me? Tama kaya yung sagot nila? Next nga natin. Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus, na iyong inuusig. So, when he persecuted the Christians, he was actually persecuting Jesus. Inuusig niya yung mga believers, ang inuusig niyang tunay ay si Jesus. Tumayo ka at pumunta sa lungsod, ang instruction sa kanya. At doon, may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Yan. So makita natin dito, ang isang karakter na tinitignan natin, si Pablo, mayroon siyang experience na actually conscious siya. Yung last time ng preaching natin, ang pinag-usapan natin ay sino yun? Yung nakulong? Si Peter. Di ba? Partially conscious, but completely obedient. Ito naman, obedient. Pakita natin maging obedient siya. Pero kita natin, conscious siya kasi kinakausap siya. Tapos sumasagot sa kanya. Tapos may binibigay na instruction. Pero nakita lang daw niya, liwanag. Sabi sa kanya, 6, tumayo ka, pumunta ka sa lungsod. Doon may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ba't kaya hindi na lang sinabi, no? Sa point na yon. Napapaisip na kayo sa gano'n, pag binabasa niyo yung Bible. Ba't kaya partial na ibigay ng Panginoon yung yung kanyang instruction. Pwede namang magicin. Doon na siya sa Damascus. Pero, tinitest at hinuhubog ng Diyos ang ating karakter. Unti-unti sa ating pagsunod, doon natin makikita na nangyayari yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya hindi ang Diyos magikero na ibibigay sa atin yung pinakamadali. Ang ibibigay niya sa atin yung pinakamabuti para sa atin. Sabi, magpunta siya daw saan? Sa lungsod. Tapos sa 7, may mga kasama siya noon during that time kasi nga manghuhuli sila ng mga Kristiyano. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila at natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. So hindi lang si Saulo nakarinig ng boses, pati yung kanyang mga kasama. Tumayo si Saulo, pero pagmulat niya ay hindi na siya makakita. He was blinded. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. Yung matinding ilaw, ang naapektuhan lang ay si Saulo. 3 araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Ano yun? Fasting. No? Fasting, 3 days. Hindi daw kumain eh. Hindi tayo diniretso ng Bible, no? Paki-next nga.
Sa pindot. Yan. Hindi daw siya kumain o hindi siya uminom. Next. Pakiback nga ulit. Yan. Pansinin po natin na sa Acts chapter 9 verse 8 and 9 yung binabasa natin. Yung next chapter po, next verse ay kasunod lang. 10 and 11 naman. Sa city, o sa lungsod, sa Damascus, now there was a believer in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision, calling, Ananias. Sumagot si Ananias, yes, Lord. The Lord said, go over to Straight Street, to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying to me right now. Sabi ng Lord, Ananias, pumunta ka sa Damascus. Pagdating mo doon, ipagtanong mo yung lalaki na ang pangalan ay si Saulo. Si Saul from Tarsus. Sabi ng Lord, yung lalaki na yon, he is praying to me right now. Ibig sabihin, si Saul pala, he is not just fasting. He is praying and fasting. Next. Sabi nung kausap ni Ananias, I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. So, nung nasa vision, ipinakita na daw nung kausap ni Ananias na siya ay magle-lay hands kay Saulo. Hindi pa nangyayari, no? Pero naipakita na. Ganyan yung prophecy. Pero sabi ni Ananias, but Lord, I have heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. Ay Lord, grabe ang taong yan. Ano ba reputasyon niya? And he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. Lord, kalaban niyan. Inaaresto niya yung mga naniniwala sa iyo. Next. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka. Sabi ng Lord, be obedient. Lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at mga Israelita. So dito makikita natin, ang instruction talaga kay Paul is to minister among non-Jews o mga Gentile. At ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin. So, Paul is having a future na hindi madali. Kasi sabi dito, magkakaranas daw siya ng mga paghihirap. Para kanino? Para sa Lord. Next. So Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus who prepared you on the road has sent me. The Lord Jesus who appeared to you on the road has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. So sa time na to, hindi lang basta healing ang binibigay sa kanya, kundi mararanasan niya ma-filled ng Holy Spirit. And instantly, something like scales from Saul's eye, fell from Saul's eyes, and he regained his sight. Siya ay nakakita. Para daw may lumaglag na parang mga kaliskis sa kanyang mga mata. And he got up and was baptized. Nung nabaptize siya, ibig sabihin, tinanggap niya yung katuruan tungkol kay Kristo. Afterward, he ate some food and regained his strength. Saul stayed with the believers in Damascus for a few days. So ganyan siya na-convert. Sabi kanina, siya yung persecutor ng mga Christian. Mamamatay tao, violente. Mass murderer. Pero binago siya ng Panginoon. Nagkaroon siya ng encounter sa Diyos. At siya ay nabago. Sa kanyang pagkabago, dumating ang pagkakataon
na fully siya ay naging servant of Christ. At ang titingnan natin ngayon ay mula sa kanyang first missionary journey. Kasama niya si Barnabas. Pero bago yon, tunay nga bang bondservant si Paul? Sabi sa Romans chapter 1 verse 1, Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. So si Paul mismo, in-identify niya ang sarili niya bilang isang bondservant. Ibig sabihin, bagamat siya ay malaya, pinili niya na maging slave ni Jesus Christ. Pinili niya na mag-serve. Voluntaryo. Balikan natin ang missionary journey ni Paul. Ang missionary journey ni Paul ay hindi nagmula sa Jerusalem. Yung unang travel niya, nagsimula siya sa Syria, papuntang Cyprus. Next. Acts chapter 13 verse 4. So Barnabas and Saul were sent out by the Holy Spirit. Ang nagsugo sa kanila, Holy Spirit. They went down to the seaport of Seleucia and sailed for the island of Cyprus. Sila po ay, actually yung buhay po ni Paul, nagpabalik-balik siya sa Syria, sa Jerusalem. Tapos hanggang finally, sinundo siya ni Barnabas sa Tarsus at binala siya sa Antioch. Doon sila nag-preach sa Syria. Tapos sa point na to, sinend sila ng Holy Spirit para sa isang special mission. At simula sa Syria, sa Antioch, Seleucia, pakibalik. Nag-travel sila papunta sa isang island, nation, sa Cyprus. Tapos, next. At nagdaong sila sa Salamis, isang town. They went to the Jewish synagogues and preached the word of God. Sabi doon, nagpunta sila sa mga sinagoga, yung mga assembly place. Pansinin natin, nilagyan ko po siya ng underline. Kung bakit ko siya nilagyan ng underline, kasi makikita natin sa pag-aaral natin ngayon na paulit-ulit nilang gagawin yan. At meron yung sinasabi sa atin yung paulit-ulit na yon. Sabi doon, nagpunta sila sa mga synagogues to preach the word of God. At kasama daw nila si John Mark. Ano role ni John Mark? Assistant. Afterward, they traveled from town to town across the entire island until finally they reached Paphos. So simula po dito, sa east ng Cyprus, nagbayan-bayan sila na nagpipreach hanggang Paphos. Wala pang LRT nun na po pwede kang mabilis kang makakapunta hanggang Paphos. Wala ding Grab, walang angkas. Nagbabayan-bayan sila. Si John Mark, during the time na yan, bata pa siya. Tapos ang kasama niya, 2 appointed ng Holy Spirit to preach. Tapos nagbabayan-bayan sila. Ano ginagawa nila sa bayan-bayan? Nangangaral. Ipinapakilala nila si Jesus Christ. Tapos, dating daw nila ng Paphos, they met a Jewish sorcerer, a false prophet named Bar-Jesus. Ito pong si Bar-Jesus na to, pakinext nga, siya po ay isang sorcerer, manggagaway, na sinubukan niyang pigilan na makakilala ang gobernador kay Jesus Christ. Sinusulsulan niya yung governor, pero yung governor during that time ay matalino. Pero dahil sa ginawa ng yon, sabi ni Paul sa kanya, ikaw anak ka ng demonyo. Kailan mo titigilan yung masama mo ginagawa? After ng salita na yon, nawalan ng paningin. Hindi siya nakakita. He was temporarily blinded. At dahil sa nangyaring yon, naniwala sa Diyos yung gobernador ng lugar na yon, si Sergius
Paulus. Nakita natin dito, si Pablo, sinamahan siya ng Panginoon. Hindi lang sa pangangaral niya, merong binigay sa kanya na patunay para siya ay paniwalaan ng mga tao. Yung kumalaban sa kanya, nawalan ng paningin. At dahil sa miracle na yon, nag-ignite yon ng pananampalataya dun sa governor. Next, ano na nangyari? Paul and his companions then left Paphos. Galing sila doon sa dulo, tumawid, nagdagat, di lumangoy may ship. Tapos nagbayan-bayan sila sa Cyprus, from east papuntang west. Tapos lilipat sila doon sa Lycia. Pagdating daw nila doon sa Lycia, ay sa Pamphylia, sa Perga, sabi dito, Paul and his companions then left Paphos by ship for Pamphylia, landing at the port town of Perga. Tapos, si John Mark umalis na. There, John Mark left them and returned to Jerusalem. Ano kaya nangyari kay John Mark? Oh, naging silent ang Bible dito pero parang sa tingin ko parang hindi niya kinaya yung rigid na yung masigasig na ginagawa nitong dalawang kasama niya. Umalis siya. Sabi dito, there John Mark left them and returned to Jerusalem. Ayaw na. Balik na siya sa mami niya sa Jerusalem. At ito po ay ninanote ko kasi sa susunod, makikita nyo itong si Pablo tsaka si Barnabas, magmi-mission na naman sila. At gusto nang isama ulit ni Barnabas si John Mark. Ayaw na ni Pablo. Nagkaroon na sila ng pagtatalo. Kaya merong something sa pag-alis ni John Mark. 14. Paul and Barnabas traveled inland to Antioch of Pisidia. So galing doon sa Perga, nagpunta sila sa Antioch uli, pero Pisidia na siya. Part na po yun ng Galatia. On Sabbath, they went to synagogue for the services. Yan, in-underline ko ulit. Bakit? Makikita natin dito, tactful itong dalawa na to, si Pablo at saka si Barnabas. Bakit? Kung ano yung effective, inuulit nila. Kita nila, doon mayroong mga tao, doon tayo mga ngaral. Pagdating nila sa Antioch ulit, ganun na naman. Inabangan nila yung Sabat, nung marami ng tao, sila ay nagpipreach. So, we can learn from it. Ito pala yung epektibo, gawin natin ulit. Tapos, as Paul and Barnabas left the synagogue that day, the people begged them to speak about these things again the next week. So, na-impress yung mga tao sa pinapangaral ng dalawa. Many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas. The two men urged them to continue to rely on the grace of God. The following week, almost the entire city turned out to hear them preach the word of the Lord. So halos buong city daw nakikinig na sa salita ng Diyos. Di ba ang ganda nun? So sa Antioch, Pisidia, na-preach ang word of God. Imagine, buong city nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Wala naman silang amplifier nun Paano kaya nangyari? Hindi man natin alam ang entirety na nangyari noon, pero ito ang sinasabi, tinetestify ng Word of God. Almost the entire city turned out to hear them preach the Word of the Lord. Pero, next. But, when some of the Jews saw the crowds, nakita nila yung mga tao, marami ng follower, si Barnabas at saka si Paul, they were jealous. Ayan. Di ba napag-aralan natin ito sa James? Epekto ng jealousy. Ang jealousy ay mapanira. Lagi siya maghahanap ng ikakasama ng ibang tao.
So they slandered Paul and argued against whatever he said. Ano man ang sabihin ni Paul, sinasalansang nila. Kinokontra nila. They become jealous. So anong ginawa ni Paul? Pakibasa na lang po, masyado siyang madami. Ang ginawa ni Paul, ayaw ng mga Hudyo sa kanya, pupunta siya, ginawa niya, we will offer it to the Gentiles. Yung pinipreach niya, ayaw ng mga Hudyo, ibibigay daw niya sa mga Gentiles. Di ba sabi naman kanina, nung tinawag si Pablo, sabi kay Ananias, si Pablo, mangangaral siya sa mga Hentil. So dito nakita natin na na-fulfill siya. Hindi agad nilakaran ni Pablo yung disenyo sa kanya. Along the way, tsaka niya nakita na, ito pala talaga yung dapat kong gawin. Sa mga Gentile ako dapat mag-focus. So ganun din tayo, no, mga Kristiyano. Habang tayo sumusunod, doon natin nakikita yung pagpaprogress ng pagkakilala natin sa ministry na binibigay sa atin ng Diyos. Kaso, itong jealousy ng mga Jews will result into something else. Next, verse 50. Then the Jews stirred up influential religious women and leaders of the city. And they incited a mob against Paul and Barnabas and ran them out of town. Pinaalis sila sa town, gumamit ng mob. Maraming tao. Gumamit ng crowd para sila ay umalis. Ito yung unang mob attack sa kanila sa province ng Galatia. Sila ay mga mangangaral lang, pero dinudumog sila. At pagdumog na yon, natitreten ang kanilang buhay. So anong ginawa nila? Umalis sila sa town ng Antioch Pisidia. Sabi doon, kung babasahin pa natin yan, pinagpag nila yung dust. Yes. Alam ng ano yun, ng LTM. Kasi ginagawa yan. Next. So, hindi sila nagpapigil. Galing, paki-next, mapa. Yan. Galing sila sa Antioch, biyahe sila sa Iconium. Ang gagawin pa rin nila, anong gagawin nila? Magpipreach pa din. So itong dalawa na to, ayaw nyo sa amin ha, hahanap kami ng makikinig at tatanggap sa Panginoon. Persistent sila. Lipat sila ng Iconium. 14 verse 1. The same thing happened in Iconium. Paul and Barnabas went to the Jewish synagogue. Ayan, di ba? Pang ilang beses na? Pangatlong beses na. Paulit-ulit. Makikita natin, meron din silang sistema. Kung ano yung effective, gagawin nila. Paul and Barnabas went to Jewish synagogue and preached with such power that great number of both Jews and Greeks became believers. So, marami ang nakakilala dahil sa kanilang pangaral. Kasi yun yung mission nila eh. Yun ang ministry nila. Kailangan nilang magtagumpay. And again, next, they receive opposition and empowerment. Some of the Jews, however, spurned God's message and poisoned the minds of the Gentiles against Paul and Barnabas. They received opposition, pero they also received empowerment from the Lord. But the apostles stayed there a long time. Nagnanatili sila doon kahit kinukontra sila, preaching boldly about the grace of the Lord. And the Lord proved their message was true by giving them power to do miraculous signs. So nakagawa sila ng mga miracle, extraordinary things. Next. Then a mob of Gentiles and Jews, along with their leaders, decided to attack and stone them. Sino po dito yung nakaranas ng riot? Yung ikaw mismo nasa riot. Ang hirap po niyan. Napakadelikado. Paano nirariot? Ikaw lang, o dalawa lang kayo, o tatlo lang kayo, tapos ang kalaban yung mob. Di ba nakakatakot yon?
Tapos hindi lang kayo basta aatakihin, sabi doon, they decided to attack and stone. At pinagbabato sila. Kung ikaw yung preacher, hindi ka ba matatakot? Hindi ka ba madidisheartened sa nangyayari? Yung mga tao nga ngayon madislike lang. O, ano tawag doon, yung culture? Ma-cancel lang sa social media na apektuhan tayo. Pero ito, ibang klaseng canceling ang nangyayari dati. It's physical. Pinagbabato sila. Second attack na to sa Galatia. When the Poles learned of it, they fled to the region of Laconia, to the towns of Lystra and Derbe, the surrounding area. There they preached the good news. Mapapansin natin, inaatake sila ng mob. Pangalawang beses na. Lilipat lang sila, pero itutuloy pa rin nila yung kanilang ministry. Hindi sila humihinto. Hindi sila tumitigil. At makikita natin, hindi rin naman tumitigil ang Lord sa pagtulong sa kanila. Bakit? Nagtatagumpay sila. Okay, next. Mapa ulit. Lakad ng lakad yung dalawa, no? Para lang ma-preach yung word of God sa lugar ng Galatia. Galing Antioch, bumaba na Iconium, pumunta sa Lystra. Nung may kalaban ulit, nagpunta ng Derbe. Ganun tayo dapat. Hindi tayo dapat napipigilan sa ministry natin. Kung ano yung best para ma-praise ang Lord, gawin natin. Pagdating nila sa Lystra, nakakita si Paul ng isang lalaki na crippled. Ano po yung crippled? Ano yung crippled? Pinag-iisip ko kayo kasi baka natutulog na kayo eh. Pag crippled, bingi. Hindi. Ayan, alam ko na po na talagang hindi kayo tulog. Kasi tama yung sagot ninyo. Lumpo siya, hindi siya makalakad. Hindi po bingi. Mali po yung bingi. Nakita si Paul, habang siya nagpipreach, nakita siya ng isang crippled man. Hindi nakakalakad. From birth, hindi nakakalakad ang lalaking ito. Pero dahil nakita niya na may pananampalataya, sinabihan niya na, tumayo ka. At dahil siya ay, sinecheck na nila kung ang crippled ba ay bingi. Hindi, mga online. Nagbibiro lang po ako para hindi tayo ma-check ko na nag-iisip pa tayong lahat. Tinatanggapan natin yung word of God. So nakita ni Pablo na merong isang lalaki na may pananampalataya kasi pinapakinggan niya si Paul habang nagpipreach siya eh. Tapos pinatayo ni Paul at nakapaglakad. At dahil doon, when the crowd saw that what Paul had done, na napagaling niya yung isang crippled man, they shouted in their local dialect, "These men are gods in human form." Sabi nila, si Pablo at si Bernabe o si Barnabas, mga gods daw sila. Sabi nila, si Pablo ay si Hermes kasi siya yung nagpipreach. Diba sa Greek god, si Hermes ay messenger. Tapos, si Barnabas naman daw, si Zeus. Kasi siguro si Barnabas, habang nagpipreach si Pablo, pag ganyan-ganyan sa gilid, nag-observe, nag-i-intercede. Sabi ng mga tao, kung babasahin natin yung paligid niyang 14, verse 11, si Pablo daw, si Hermes, tapos si Barnabas naman ay si Zeus. Pero maigting silang pinaliwanagan nila Pablo na hindi sila mga Diyos. Sa point nga na yun, baki-back nga. Ito pa rin. Sorry, hindi masyadong malinaw. Ito po, kung malinaw sana, TV? Ano po? Ito po kasi, image ng baka. Kasi po, ang ginagawa nilang sa kultura nila, ang pinang-aalay nila ay mga baka. So, yung drawing po na yan, nagre-represent po yun sa sa event. Pag pinahinaan ba, mas makikita nila? Pag pinahinaan yung ilaw? Hindi rin. O sige. So, si Paul at saka si Barnabas, hindi naman sila
gumawa ng anything na mali. Ang pinaliwanag nila pinreach nila sa mga tao ay mabuti, pero na-misinterpret sila. Sa point na yun, makita natin na ang misinterpretation is prone sa mga hearers. Kahit na anointed o appointed yung mga preachers, prone sa misinterpretation. Pero ang ginawa nila Pablo, pinaliwanagan nila ang mga tao sa Listra. Tapos, verse 19, ano pa ang nangyari? Then some Jews arrived from Antioch and Iconium. Sinusundan sila ng mga Hudyo. Mga Hudyo na kontra sa bida natin ngayong araw na to. 19. Then some Jews arrived from Antioch and Iconium and won the crowds to their side. And na naman, crowd na naman. They stoned Paul and dragged him out of town, thinking he was dead. Ito na ang third mob attack kay Paul sa Galatia. So makita natin, paulit-ulit na natetreten ang buhay ni Paul. Sabi dito, ito na yung point na si Paul ay dinrag. Hinila siya palabas ng town dahil akala nila patay na siya. Verse 20, but as the believers gathered around him, nung wala na yung mob, pinalibutan na siya ng mga believers, he got up and went back into town. Makita natin dito, si Pablo, nahihirapan physically. Inaabot niya yung violence na dati siya ang nagbibigay sa mga believers. Binato siya para mamatay. Pero sa tingin ko, at this point, encourage si Paul. Bakit? Pinalibutan siya ng mga believers. Merong bunga yung ginagawa niya na pagpapagal. Bagamat siya ay nasa danger, sabi dito, merong mga believers who gathered around him. Diba kanina si Pablo, matigas ang puso, hindi takot sa violence, even sa pagpatay. Ngayon, makita natin, sabi dito, nung napalibutan siya ng mga believers, he got up and went back to town. Hindi rin siya nadi-discourage. Bumalik pa. The next day, he left with Barnabas for Derbe. Galing Listra, tsaka siya pumunta ng Derbe. 21. Matatapos na po tayo. Sana nakukuha natin yung karakter na meron si Pablo. After preaching the good news in Derbe and making many disciples, kita nyo naman, Paul and Barnabas returned to Lystra, Iconium, and Antioch of Pisidia. Anong ginawa nila? Nag-backtrack. Kung saan nag-hike, binalikan nila yung trail kung saan sila nagpunta. Bakit pa nila ginawa yun? Di ba threatened ang kanilang buhay? Di ba papatayin sila? Di ba kinukuyog sila ng mga tao? Ginawa nila yon dahil sa sinabi sa verse 22. They returned to Lystra, Iconium, and Antioch, Pisidia, where they strengthened the believers. Yung commitment ng dalawa, hindi lang mag-preach. Gusto nila manatili yung pananampalataya ng mga believers na nandoon. Bumalik pa sila despite ng mga death threats sa kanila. They encouraged them to continue in their faith. Anong ginawa nila? Nung naka-receive na ng pananampalataya yung mga tao, in-encourage nila, ituloy ninyo ang inyong pananampalataya. Tapos sabi dito, reminding them that we must suffer many hardship to enter the kingdom of God. Nakaka-encourage ba yun? Ang sabi ni Pablo, continue yung faith nyo. At nire-remind ko kayo, magsasuffer pa tayo. Sa panahon natin ngayon, pag magsasuffer ka, hindi siya nakaka-encourage, di ba? Kasi gusto natin madali. Kaya nga may instant noodles tsaka 3-in-1 coffee, di ba? Gusto natin madali. Kapag mabagal yung internet, may sumisigaw na bata. Di ba? Gusto natin mabilis.
Pero sabi, ito yung kakaibahan sa mga Kristiyano. Hindi takot sa suffering. Kasi genuine yung faith. Alam na hindi easy ang buhay. Alam yung katotohanan na ang kaibat ng pananampalataya natin ay mayroong kasamang pagsasakripisyo. Isipin nyo, in-encourage nila, pero ang sabi, you must suffer many hardship. Kasama yon. At ang tatanggap lang niyan ng hardship na ganyan, yung tunay lang na mananampalataya. So, Paul and Barnabas returned to the previous Galatian districts where his life or their life was threatened. Mga danger zones na yon. Ang purpose lang nila, ma-encourage yung mga churches that were established sa Galatia. So pag binasa natin yung Galatia, yung letter of Paul in Galatia, meron na tayong idea. Ganun pala nangyari kay Paul. Kaya pala ganun siya magsalita sa Galatia. Noong una akala ko, galit si Paul nung binabasa niya nung sinusulat niya yung Galatia. Kasi sabi niya doon, kung babasahin niyo yung version na bago, yung Pinoy version, sabi niya, mga bobo ba kayo? Ba't ang dali niyo tinalikuran yung pananampalataya? Makita natin doon na hindi siya basta galit. Nagsasabi siya ng damdamin niya bilang pagmamahal niya na manatili sila sa kanilang pananampalataya. At makita natin dito, si Paul, nag-preach siya ng buong kasigasigan sa lugar na yon. Tapos, binalikan pa niya despite of the dangers. Ano pa? Verse 23, Paul and Barnabas also appointed elders in every church. Bawat church. Kasi di ba iba't ibang lugar pinuntahan niya? Bawat church, naglagay daw ng elder. Mga elders. With prayer and fasting, they turned the elders over to the care of the Lord, in whom they had put their trust. Sa time na yon, kailangan nila mag-establish ng mga leaders sa bawat church. Bakit? Kasi babalik sila doon sa dati nilang church eh. Tandaan natin, si Paul at si Barnabas, ginawa nila yung ministry nila, may church na nag-send sa kanila. Hindi sila basta, inutusan ako ng Lord, gagawin ko na to. Hindi sila ganon. Dumaan sila sa church. At alam nilang, babalik din sila sa church nila. Tapos, nag-appoint sila ng mga elders para mamuno sa mga simbahan. Sa time na yon, halimbawa nakabalik na sila sa Antioch, sa Syria, hindi nila pwedeng i-video call yung mga nasa Iconium, di ba? Wala ding text message during their time. So, anong gagawin nila? Nagtalaga na sila ng mga leaders doon. Walang live streaming that time eh. So, naglagay sila ng mga elders na mamumuno sa mga simbahan. Hindi lang basta mamumuno, mangangaral at magbabantay sa mga mananampalataya para mapanatili ang faith. Tapos, nung pumili sila, sabi doon, prayer and fasting na naman. With prayer and fasting, they turned the elders over to the care of the Lord. Alam niyo yung buong pananampalataya nilang pinili at inasahan din nila sa mga puso nila na itong elders na to, ang mga ngalaga dyan, ang Lord din. Hindi sila. No? Kita niyo po, self-explanatory naman siya. Ganun ang ginawa nila Pablo at ni Barnabas. Tapos, then they traveled back through Pisidia to Pamphylia. They preached the word in Perga, then went down to Atalia. So, nag-backtrack talaga sila. Binalikan nila. Kanina ng Perga, kanina, galing sa Papos, dumiretso ng Perga. Ngayon, Perga, pumunta pa sila ng Atalia. Tapos, doon na sila sumakay. Next nga. From Galatia, bumalik sila ng Syria. Airplane na. Ayan, hindi pa tulog. Finally, they returned by ship. Ayan. Spaceship pala. Hindi. Bangka. They returned by ship to Antioch of Syria, where their journey had begun. Bumalik na sila dun sa pinagsimulan nila.
At ang preaching na to ay natapos na sa first missionary journey ni Paul. The believers there had entrusted them to the grace of God to do the work they had now completed. Natapos sila sa una nilang task. And what can we learn from what Paul did as a servant? Una, voluntary niyang sinubmit ang sarili niya sa kung ano yung gusto ng Diyos sa kanya. Bilang mga Kristiyano, alam natin dapat meron tayong servitude sa Lord. Diba? Yung mga gulong ng pananampalataya ng mga believers, 4 daw yun eh. Kasama doon yung ministry. Si Paul, voluntary niyang ginawa yung dapat niyang gawin. Hindi siya pinilit. In-appoint siya. Pero kusa niyang ginawa. Kasi kung napipilitan lang si Paul, sa tingin ko, sa unang mob attack pa lang sa kanya, aalis na siya. O nung kinukontra na siya ni Elimas, na isang local sorcerer doon sa Cyprus, baka nawalan na siya ng damdamin. He has lost heart. Pero makita natin, kusa siyang sumunod sa Diyos. So, ganun din sa church. Nasa church tayo, may mga dapat tayong magawa. Voluntaryo natin siyang gawin. Huwag na natin hintayin na mag-utos pa sa atin. Nakita natin na pwede natin gawin ito para sa church, gawin natin para sa church. Alam po ninyo, nakakatuwa. Pag ako ay nagmumuni-muni na nandun ako sa batasan ng Sabado ng hapon, ini-imagine ko na lang kung ano nangyayari dito sa atin, sa Marikina. Kasi dati, for a long time, mahabang panahon na I'm spending time na mag-prepare kasama ng ministry dito sa Marikina. Pero ngayon, Lord, ikaw na ang bahala sa aming lahat. Ikaw na lang ang susundin namin. Makikita ninyo, ang church ay tumutuloy na nagpapatuloy kasi merong voluntary na nagsasubmit para sa Lord. Bakit? Napapansin ninyo, no? Paano nagkaroon ng electric pan dyan? Yung ilaw. Bakit malinis yung sahig? Di ba? Bakit yung mga kinakainan natin may naghuhugas, may nagbo-voluntaryo mag-serve sa Lord? Hindi naman inutusan ni pastor eh. Bakit? Si pastor ba leader? Hindi. Ang Lord talaga ang tunay nating leader. Bakit may nagbibigay ng kaloob? May voluntaryo nagbibigay, nagsasubmit sa kalooban ng Diyos. Bakit may nag-aasikaso sa need ng mga bata? Bakit? Ang daming pwedeng bakit eh. Pero ang sagot doon, merong voluntary na nagsasubmit sa Diyos. Ganun yung mga bond servant. Sinasubmit ang sarili sa Diyos. Kagaya ni Pablo. At yung mga tao na yan, buo ang loob niyan sa ginagawa nila. So ano man yung ministry natin sa Lord, gawin natin para sa Diyos, hindi para sa tao. 2, siya ay persistent. Hindi siya napupuknat sa kanyang ministry. Meron siyang unwavering commitment. Hindi pa bago-bago yung isip niya. Alam niya yung direksyon niya na dapat niyang gawin. Nung una, nagpipreach pa siya sa mga Hudyo. Pero nakita niya hindi na ito. Dapat pati mga hentil. At siya ay naging apostle sa mga hentil. Even in cases of danger, hindi siya tumigil. So dapat tayo, sa mga ministry natin, ganun din. Hindi tayo dapat patigil-tigil. Dapat nagpapatuloy. Meron tayong fluidity. Hinahanap natin kung saan yung best na magagawa natin ang ministry natin. Actually nga, kaya sila napunta sa Antioch, Syria, kasi nung namatay si Stephen, kumalat yung mga believers sa iba't ibang lugar. Kasama na doon, iba nagpunta sa Egypt, nagpunta ng Cyprus, tapos yung nagpunta ng Cyprus, tsaka sa Egypt, nagpunta sila ng Antioch. Tapos dahil sa pananampalataya nila,
Nagkaroon ng mga believers din doon, kaya napunta itong mga preachers na si Pablo at saka si Barnabas doon. So ganun din tayo, hindi laging yung preachers lang ang magsasalita. Minsan, believers lang, sapat na yon para makapag-disciple. And then, papadala pa ang Lord ng iba pa. 3, si Paul, yung heart ni Paul bilang servant, he is dedicated. Naniniwala ako, pag alis nila, galing sa Syria, papuntang Cyprus, gumamit sila ng resources na meron sila. Hindi naman libre yun eh. Hindi naman nila sasabihin, sasakay kami ng bangka nyo. Pinadala kami ng Lord, hindi kami magbabayad. Pwede ba yun? So dapat, makita natin example nila, hindi man to sinabi, pero alam natin na kapag kumikilos ka sa ministry, i-dedicate mo pati yung resources mo na meron ka. No? Mag-e-effort ka. Nakita natin yung effort malinaw yun kasi may mga chain ng events na na-fulfill. Pero yung oras, napansin ba natin, gaano kaya kahaba yung travel time nila? Nagbayan-bayan sila sa Cyprus. Nagbayan-bayan sila sa Galatia. Ang haba siguro ng oras na yun. Pag binasa po natin siya, pag try to search it, siguro inaabot doon mga 8 hanggang 2 years. 8 to 24 months sila na nag-serve sa Galatia. Sa first journey nila. Kasama yung mga travel nila sa land at saka sa dagat. Tapos, pati yung oras nila, naubos nila doon. Ganun yung mga servant ng Lord. Willing to spend resources, yung lakas ng katawan, kahit nga safety, ibinigay ni Pablo, pati ang kanilang oras. Tapos, si Pablo, team worker siya bilang isang church worker. Sinend siya ng church sa Antioch, church ng Syria. Doon siya nag-originate sa kanilang mission. Hindi siya umalis na siya lang mag-isa. Meron siyang mga kasama. Sana makita natin yung ministry natin na hindi lang tayo mag-isa. Yes, may ministry tayo between you and the Lord. Pero i-acknowledge din natin yung organization na binigay ng church para mapangalagaan tayo sa ministry natin. Merong church na itinalaga para magawa natin yung dapat nating gawin. Sa church kasi, nandyan yung mga imperfect people na kung saan makikita mo kung nagagawa mo ba yung tinuturo ng Bible. Meron din dyan mga leaders na mga ngalaga sa'yo at meron ka din dyan kailangang pangalagaan. At huling-huli, si Pablo bilang isang servant, tinatapos niya ang dapat matapos. Hindi niya binitawan hanggat hindi natapos. Pagbalik nila, ang sabi dun sa slides natin, nung natapos nila, sinare pa nila doon sa mga inabutan nila sa Icon, doon sa Antioch, kung ano yung naranasan nila. So makita sana natin yung sarili natin bilang kapares ni Paul. Persistent, tinatapos yung task, dedicated, nagvo-volunteer, tapos team worker within the church. Mahaba man yung ating yung mensahe sa atin ng Lord. Pero nasa sa atin ang paano natin tatanggapin siya. Tandaan natin, sa kahabaan ng preaching, majority na narinig natin is the Word of God. Hayaan natin yung kapangyarihan ng salita ng Lord ang tumimo sa atin. Pag nilaya natin, natapos man yung preaching, pag-uwi natin, pag-isipan natin, baka tayo ay nadidistract sa kalooban ng Lord. Hayaan natin na kung ano yung priority talaga natin, kung priority natin ang sumunod sa Lord, edi yung kagustuhan ng Lord ang sundin natin. At i-apply natin itong mga to. Maging persistent tayo, maging dedicated tayo, at maging part tayo ng work ng church. At sana, magamit tayong mabuti para mag-glorify ang Lord.
Inanyahan ko po ang lahat na tayo ay manalangin. Panginoon, we entrust to you, Lord, ang epekto ng preaching na ito. Naniniwala kami na ikaw ang kilos dahil salita mo rin ang aming mga narinig. Dinadalangin namin, Lord, na mapapurihan ka namin. Paano napapurihan ka namin sa aming pakikinig at pakikipag-ugnayan sa iyo, dalangin namin, Lord, hanggang sa aming pagsasagawa ng aming natutunan ngayong araw na to, mapapurihan ka pa po namin. Dito sa church at sa mga kasama namin online. Kumilos ka, Panginoon. We entrust our lives sa power mo po. At naniniwala kami na kami rin, katulad nila Pablo at Barnabas, ay magiging instrument that would glorify you. This is our prayer as a church. In Jesus' name, amen. Tayo po'y tumayo para sa ating last song. You've been unchanging, age to age you stay, constant you remain, every mystery, the questions I've carried are safe within your will. So I trust in you and still I believe you are who you say you are. You do what you say you do. You come through. You are always able. I believe you've already made a way. So I'm running through pathways straight to you. You are always faithful. I believe you are who you say you are. You do what you say you do. You'll come through. You are always able. I believe you've already made a way. So I'm running through pathways straight to you. You are always faithful. Tayo po ay manalangin. Panginoon, narinig namin, Panginoon, ang buhay ni Pablo. Bagamat mahusay siya bilang tagasunod mo, naniniwala kami na ang husay na mayroon si Pablo ay dahil sa iyo. Kung paano po, Lord, si Pablo ay naging able dahil sa empowerment mo. Dalangin namin na ang church na to, kami bilang part ng LTM, ay maging able din sa aming mga ministry.
saan man kami dinadala, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw din yung able God to do kung ano yung pinaramis mo sa amin. We entrust ourselves, Panginoon, aming buhay na to. Pagbubutihin namin para mag-glorify ka. At sa aming paghiwalay-hiwalay, Panginoon, dalangin namin na taglayin namin yung victory sa aming mga buhay. Knowing na kami ay lalakad sa buhay na ito, na ikaw yung aming binabandera sa aming mga lives bilang mga estudyante, trabahador, part ng family. Mga Panginoon, ang pagsama mo ay aming maranasan at ang pagpapalang nagmumula sa langit ay makamtan ng bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.